guys, isang magandang araw na naman sa inyo mga katropa. So ikwento ko lang, ngayong araw na to mga katropa, ayan, maulan na naman. So ito na nga, napabili tayo mga katropa ng feeds kanina sa bayan. Mga pre-starter ito mga katropa. Itong isa ay Bimig at yung isa naman mga katropa ay Pigrolac. And bumili rin tayo mga katropa ng anti-precautionary measure, pang-precautionary measure natin mga katropa para sa ating mga piglets. Happy tayo mga katropa dahil bumalik na naman tayo nga sa pagbababoyan. Pero hinay-hinay lang tayo mga katropa dahil sa executive order nga, ayan, na mag-aangkat ng maraming mga frozen meat times 3 at yung dating konti times 3, so naging parang 4 na, di ba? So ibig sabihin sobrang dami ng volume na iaangkat ng frozen meat. And ngayon pa lang mga katropa, talagang bumababa na ang presyo ng live weight ng baboy. Sa amin nga dito mga katropa is 150 to 165. Yung normal is 160 mga katropa. So what more pa kaya ang epekto nito kung sakaling dumating na yung mga inangkat na yan? At may mga katropa. Lahat ng mga magbababoy medyo nag-aalangan na mag-alaga ng baboy ngayong mga panahon na to. Pero sa atin, dahil nga mahal natin ang industriya ng pagbababoyan, talaga naman love na love natin to. Kaya eto tayo mga katropa. Storya ng mga piglets natin mga katropa. Etong dalawang piglets na to is yung isa, etong dito mga katropa, ayan is landrace. Dito naman is large white mga katropa. So eto, ang gagawin natin dito mga katropa, bumili tayo ng feeds na magkaiba. At pakakainin natin sila. Ano kaya ang magiging epekto mga katropa na itong feeds na ipapakain natin sa mga alaga natin na baboy? So dito, ang pakakainin natin dito sa landrace mga katropa ay Bimig. And Pigrolac naman dito sa large white mga katropa. Kasi na-inspire tayo dun sa ibang mga vlogger mga katropa na mga katropa rin natin na ang pinapakain nila is Pigrolac. Nakikita natin na parang sobrang tataba at sobrang lalaki talaga. Mga bunda talaga yung mga baboy nila. And marami rin tayo mga katropa. Hindi sa mga nangungunang feeds talaga ngayon na ginagamit ng backyard hog raiser is yung Bimig mga katropa. Ay kahit na commercial hog raiser mga katropa. And gusto nating makita mismo dito sa ating baboyhan. Ano nga kaya ang magiging end product nito mga katropa? So doon kasi mga katropa, yung review natin yung Bimig and Pigrolac feeding program. Doon sa Pigrolac feeding program mga katropa, kapag ang baboy nila ay 36 days old hanggang 60 days old, pakakainin ito ng 500 grams to 700 grams. And sa Bimig naman mga katropa, ang baboy nila na 36 days old hanggang 50 days old ay pakakainin ng 250 grams to 500 grams. Yan yung feeding program nila mga katropa. Pero sa atin, nalilito tayo kung susundin ba natin yun mga katropa o maggagawa tayo ng sarili nating feeding program mga katropa. Since babuyan naman natin to and gusto natin is equal footing dahil gagastos rin naman tayo sa sarili nating bulsa, gusto nating malaman anong kaya ang magiging epekto kung parehas yung dami ng ipapakain natin sa kanila. Well, magkakaiba lang yan mga katropa kasi ang pricing mga katropa ng Bimig, yung per kilo na binili ko is ang per kilo niya is 100 ang per kilo ng Bimig mga katropa ay sandali hinahanap ko pa mga katropa. Mga katropa, mas mahal ang pre-starter ng Bimig dahil 63.25. Ang Pigrolac naman mga katropa ay 61.5. Ayan. So, ibig sabihin, doon sa binili natin mga katropa ay 307 dahil 0.50 dahil 5 kilos yung binili natin. And yung Bimig naman mga katropa is 5 kilos din, 316.25 mga katropa. 63.25 kasi ang presyuhan per kilo ng Bimig na pre-starter. Imagine mga katropa, parehas na premium yung pinag-uusapan natin. So ibig sabihin this week, parehas na premium, magkaiba ng brand ng feeds, Pigrolac
and bimig mga katropa. Mga katropa, kung ano yung gagawin natin sa isang baboy, ganun din yung gagawin natin sa ibang baboy. Sa bimig, ang recommendation nila 250 grams hanggang 500 grams mga katropa. Samantalang sa pig rulac naman is 500 grams to 700 grams. Pero eto, trinay na natin mga katropa kahapon na kanina napakainin itong mga baboy na to, and pinakain nga natin maghapon ng 500 grams, parang kulang pa rin sa kanila mga katropa, no? Kaya instead na mag-focus tayo mga katropa, dahil 36 days old hanggang 50 days old sa bimig is 250 grams to 500 grams. Samantalang sa pig rulac naman, 500 grams to 700 grams. So, ang decision natin mga katropa, 36 days old and up, is pakakainin natin sila parehas ng tigpa 500 grams per day. And, ibig sabihin na ito mga katropa, 2 beses tayong magpapalamon dito sa mga piglets na to. Isa sa umaga at isa sa hapon. So, tig to 250 grams, 1/4 kilo per pakain, 2 beses. Kaya, 500 grams per day mga katropa. Pagpakain mga katropa ng 2 beses sa loob ng isang araw sa mga pre-starter, well, why not, di ba mga katropa? Kasi ibig sabihin, parehas lang din naman na 500 grams yung makukonsumo nila in 1 day kapag 36 days old and up. So, dun sa bimig nga mga katropa, 250 grams hanggang 500 grams, 36 days old to 50 days old. Samantalang sa pig rulac naman mga katropa is 500 to 700 grams. So, itatry natin mga katropa, 500 grams per day dahil 36 days old and up. And ipapakain natin yung 500 grams sa kanila for 1 week, and then titingnan natin kung mag-a-adjust na tayo mga katropa. Mga katropa, bumili rin nga pala tayo ng iba't ibang klase ng mga precautionary na pang gamot sa ating mga alagang baboy. So, meron tayong multi-B mga katropa, meron tayong Elec B, meron din tayong Para B, paracetamol, Amoxil B, amoxicillin, and meron tayong Libamisol o Balatico SD. Ayan, para sa pampurga ng baboy. So meron din tayong mga katropa, Doxilac 40, antibacterial, at meron din tayong Aprolite na anti-scouring, and syempre meron din tayong Latigo 1000, and isa sa pinaka-importante, Betracin Gold mga katropa, para at least maging ligtas ang ating mga alagang baboy. So matotal mga katropa, lahat ito ay umabot ng 179 pesos. Pero sulit naman yung 179 pesos mga katropa, kasi nga meron na tayong multivitamins para sa mga alagang baboy. Meron na tayong electrolytes para hindi sila mai-stress mga katropa. And meron din tayong paracetamol o Para B, anti-analgesic, anti-pyretic mga katropa. And meron din tayong amoxicillin, Amoxil, mga antibacterial mga katropa. And syempre, wag natin kalilimutan na magpurga sa ating mga alagang baboy. Balatigo, Libamisol. Ganun din mga katropa, meron din tayong doxycycline hydrochloride, colistin sulfate o Doxilac 40 na antibacterial mga katropa. And yung Aprolite natin kapag nagtatai yung mga alagang baboy, iwas pagtatai mga katropa. At syempre, kompletos ricardos yan mga katropa. And meron din tayong pampurga na Latigo 1000 single dose mga katropa. Ayan. And eto, Betracin Gold para naman mga katropa, may antibacterial, may vitamins na, may probiotics pa. So mahalaga to mga katropa para kapag nakikita natin yung mga baboy natin is parang nilalamig. So magandang gamitin to mga katropa. And ito, yung complete set natin na kahit na mga backyard hog raiser tayo, dapat meron tayong ganito mga katropa para at least sigurado at matiyak natin na ligtas ang ating mga alagang baboy. Total mga katropa, for this week ang nagastos natin o magagastos natin, kasi incoming week pa lang, di ba? Ang magagastos natin sa ating mga alagang baboy is aabot ng 623.75 para sa pakain sa mga alagang baboy. That is good for mga 7 days to 10 days mga katropa. And kung hindi tayo mag-a-adjust, aabot yan ng 10 days. Pero kung dire-diretso tayo ng 500 grams, and then aabot yan ng 10 days mga katropa. Pero kung mag-a-adjust na tayo, mga 7 days to 8 days mga katropa. And syempre dun sa gamot, 179.25, lahat-lahat yon. Pero kompleto na, kaya umabot ng 803 pesos. So ibig sabihin mga katropa, itong 803 pesos naman mga katropa is nandyan na yung pampurga natin sa mga alaga, nandyan yung anti-stress, nandyan yung mga gamot sa mga
ubo, sipon na nakikita natin sa mga alagang baboy at kapag nilalagnat sila mga katropa. So kahit na backyard hog raiser tayo, kung wala tayong karanasan sa mga pagtuturok ng mga alagang baboy natin, simple na lang yung gamitin natin mga katropa. Sa ganitong sistema at ganitong pamamaraan, makakatiyak tayo na at least kahit sabihin natin na medyo challenging yung pag-budget sa mga alagang baboy, at least komportable tayo na meron tayong maibibigay sa ating mga alagang baboy kung sakaling may nakikita tayo na karamdaman sa kanila mga katropa. Pero mas makakabuti pa rin kumonsulta tayo sa mga katropa natin ng mga veterinarian para mas magabayan tayo kung ano ba yung tamang gamot na ibigay sa ating mga alaga kung sila ay nagkakasakit. So yung 803 pesos mga katropa, sa pre-starter kasi yun talaga yung isa sa pinakamalaking gastusin, and pagdating mga katropa ng grower, yan naman yung pinakamabilis na talagang gagastos tayo ng matindihan. Pero sa matotal, okay na gumastos tayo ng 803 pesos for this incoming week. Pero yung lahat naman ng mga gamot na binigay natin mga katropa is pagagamit natin yun for longer period of time.